Hey guys, so ngayon nagagawa kami ng robot kasama namin yung basic na bata na yun. So, yung cellphone ko, di mo ayos tayo. Sa unang linggo pa lang ng bagong Trump administration, bumartsada agad ang US Immigration and Customs Enforcement o ICE sa pag-aresto sa mga umunay kriminal na illegal na immigrants. Inilunsad ang anilang pinaikling operasyon laban sa umunay criminal aliens sa iba-ibang bahagi ng Amerika, kabilang ang Chicago, Illinois, kung saan may tinatayang 400,000 undocumented individuals. Tutol naman dito ang ilang city and state leaders ng Illinois na binigyan din ang magagandang tayambag ng mga migranteng sumusunod sa batas. Sa ulat naman ng Washington Post at CNN, ipinag-utos ng Trump administration ang quota para sa ICE officers na abot sa 1,500 na huhulihin kada araw. Sa ngayon, tinatayang 1,000 na ang aresto at inihahanda na ang pag-deport sa kanila sa kalikadan ng bansa. Kabilang sa mga nakatakdang ipa-deport ang higit 20 Pinoy na sangkot umano sa krimen. Pero hindi nila pinabasa ng US sa Manuel Valdez, pinoproseso na sila bago pa maupo sa pwesto si Trump. Process yan even during the time of Pride and Fun. There are about 18 more that also have been processed that is up for deportation. We were coordinating closely with the Homeland Security. That they ensure na okay naman yung mga that are being asked to be deported na hindi naman sila magrabyado. Panawagan muli ng Valdez sa mga may problema sa kanilang status sa Amerika, kumonsulta sa immigration lawyers o kusang bumalik ng Pilipinas. Lalapit pa. Layo ako na layo na kanina sa'yo. Illegal path, better to voluntarily leave. At ang opinion ng mga Pinoy sa Amerika sa mga ginagawa ng Trump administration. So sa mga matakbo ng mga legal nating mga kababayan na pumunta po dito sa Pilipinas, sa Amerika, na tanda po nila ang haba ng pila sa embassy, lahat po lang yan para makapunta dito, nakikita nila nagkakaroon ng welfare o ng mga benefits na nakukuha ang mga illegal immigrants na unfair. Tapos ang pagpapadala kasi ng pera sa Pilipinas. The Filipino-American population here is very split, so I see a lot of hurt also amongst my generation. Para naman sa PhilAm na Attorney General ng California, si Juan Ponta, personal ang kanyang misyon na ipaglaban ang karapatan ng mga migrante. My mother, Cynthia, born in the Philippines, raised in the Philippines, lived there till she was 28, came to the United States for the first time to go to grad school. Rode a ship for 3 weeks to arrive in California and set foot in this great country for the first time in 1965. We deserve a law-abiding president. Don't do things that break the law. Tiniyak ni Bonta na kilos ang Department of Justice ng California sa pagprotekta ng karapatan ng mga migrante at pagtulot sa mga polisiya ng Trump administration na anyay dapat sa konstitusyon. TJ Manotok, ABS-CBN News, Los Angeles, California. Pero dito at doon pamilinan at Mariano, gabi ng magpapakili. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita at sa pagbabalik ng TV Patrol. Okay ka? So, malapit na kami matapos. Ano na yan? Konting breakout ka. Diretso course. Huwag mo na dugtungan, natiin. Taon-taon, binibisita ng mga bagyo ang ating bansa, kaya dapat lagi tayong handa para sa kaligtasan ng bawat pamilya. Bago pa pumasok ang bagyo sa bansa, ibayan na ang mga bahagi ng bahay na maaaring liparin ng malalakas na hangin. Tumutok sa balita para inform sa lakas at kilos ng bagyo at sa mga halalang anunsyo mula sa pamahalaan. Maghanda rin ng go bag para laging handa sa anumang sitwasyon. Iyakin na may sapat na pagkain sa bahay para hindi na kailanganing lumabas sakaling umaha. Maghanda ng flashlight, batteries, kandila at pagtindi para handa kapag nawala ng kuryente. Asiguruhin na nasa ligtas sa lugar ang mga alaga tulad ng aso at isa. Ang may bagyo, manatili na lamang sa loob ng bahay kung hindi naman pinapalikas. Kapag naman sinabihan na lumikas, agad na sumunod nang hindi mapahamak ang rescuers at ang inyong pamilya. Iwasan din lumusong sa baha para hindi makakuha ng mga sakit tulad ng leptospirosis. Isang paalala mula sa ating ABS-CBN in the service of the Filipino. Ulo guys. Nasa na yung ulo dito, gago. Nasa na yung ganda. Ang cute naman ng robot nyo. Dapat na laki. Bawal yun. Ito si Ving. Kaibigang pangit. So, ganda po ako, dada. Sa pagtatang life. Hindi na kailangan
magkaroon pa ng superpowers. Bili, gagawa na ako ng ano, be? Yung makatulong ka na sa kapwa mo. Parang hero ka na rin nun. Lagi naman nagpapuli. Sino naman talaga sa tingin mo, Vina? Siya naman ang chosen Ilagyan one. na natin ang... Bakit po ako? Nakita ko lahat yung ginawa mong tulong sa mga tao. Naging super big po ako! Trip niya, pag-tripan ako! Abangan ang powerful journey ni Aura. Pinangangalangan si Roko Dada. Greatest na po ako! Ako si Super Big. B ang in victory. Pero boy ako. Once Upon a Time presents Tutry lang muna natin Amazing Big. Premieres February 2, Sundays, 3 p.m. sa Kapamilya Online Live. Yok. Hari ka pa ng daan ng Prince Jay? Super na pamilyas mauna yun ni. Sinating pagyapon ng mga stage fright. Pag-irap na kaulaw na. Anak, sayaw na. Kasi isang kapal na. Sukat nga natin. Wow! Teka, nakita ko ng masiba. Gibas po ba ka na grabe yung lawin ng baba? Interior din ako na gusto. Dahil mabastos din yung mga Mapupunay mo ba't nga? Thank you. Kapit na. Hindi ka na ba sa Adventures of Fantastic? Kasama ang superhero na pumuntang fantastic. Dito ka na naman? Ganyan na yan. Huwag na natin lagyan ng ano. Ang flexible na ang Ganyan, habol. ganyan. Sigurado Huwag na natin tutulog na. laban ang trouble. Ganyan na galit. Boy, boss, bro. Fantastic na. Saturdays, 8 a.m. Sundays, 7 Classmate na lang yung kapit natin. Abay mo nga, Ate. sa Kapamilya Online Live. Lagay mo doon! Diba, trip kayo? Kaya niyo bang kontrata o hindi? We will deliver. May mata ang mga eskalera Wala. sa para tayo papasok sa loob. Wait lang, magkukuha lang tayo scotch tape sa loob. Ito tayo ng scotch tape. Gusto ko kayo nakita yung scotch tape mo. Liwanag nito. Ito tayo na sa hair. Pang-ingay mo, nag-video kami. Masakit ba? Ka dito. May nahanap ako. Ay, na-scotch tape ko, mo. Ang target pa rin ng COMELEC na matapos ang pag-imprenta sa April 14. Kasama ng verification o pagtiyak na nababasa ng mga makina ang bawat balota. Ano, may mga saktan po tayo. Sa posibilidad na ito'y magamit sa pang-aabuso at paglabag sa karapatang pantao. Sa ibang balita naman, ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng executive clemency si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog. Pinagbintangan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Mabilog na isa umano sa mga narco-politician o mga politikong sakot sa iligal na droga. Nagpapatrol, Katrina Domingo. Masayang humarap sa publiko ngayong Lunes si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog matapos mapabalitang ginawaran siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng executive clemency o ang pagpapawalang bisa ng epekto ng sentensya sa kanya ng ombudsman na tanggalin siya at pagbawalang humawak ng anumang pwesto sa gobyerno. Kaugnay ito ng kasong graft and corruption na isinampa sa kanya noong 2017. Una po, nagpapasalamat ito sa mahal na Diyos dahil bigyan kita ng kanyang biyaya. Sa pangalawa, nagpapasalamat tayo sa Presidente Bongbong Marcos Jr. Maligayang ako at aking pamilya. At ito po ay magbibigay ng redemption sa naman namin sa ating support. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, nagdesisyon ang Pangulo na bigyan ng clemency si Mabilog dahil naipaliwanag niyang napilitan siyang makibang bansa noong panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Senator of Iloilo City regarding certain increases in his assets which were not declared in his end. Dahil sa clemency, maaari nang muling makatakbo sa susunod na halalan o muling makapagserbisyo sa gobyerno ang dating alkalde ng Iloilo. This is an exercise of the power of the President to or for judicial or executive clemency. And that covers not only the criminal, but there was no criminal prosecution yet. There was only an administrative complaint that was decided by the office of the officer. Pero ayon kay Mabilo, wala siyang balak bumalik sa politika sa ngayon. Yung importante ngayon ay yung ating pamilya at saka yung mga tao na tumutulong sa atin, magpapasalamat tayo at patuloy pa rin yung ating tawang gawa sa ating mga kababayan. Matatanda ang nagtago sa ibang bansa si Mabilog noong 2017 matapos siyang isama ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa narco list o ang listahan ng mga politikong pinagbintangan ni Duterte na sangkot sa pagbebenta ng ilegal na droga sa bansa. Itinanggi ni Mabilog na sangkot siya sa ilegal na droga at tinawag ang mga bintang ni Duterte na political persecution. Sa isang hiwalay na pahayag, nagpasalamat si Mabilog Wala pa siya sa likod. at sinabing ang clemency na natanggap niya ay patunay na buhay at nagtatagumpay pa rin ang justisya sa Pilipinas. Wala pang ibinibigay ang Malacanang na buong kopya ng desisyon nito ukol sa kaso ni Mabilog. Nilabas noon pang January 15, Katrina Domingo, ABS-CBN. Madami. Hawak na ng PNP ang 20 sa 2 na lahat ng maybe natawag sa 6.7 billion pesos drug case. Ayon kay PNP spokesperson, Brigadier General Okay Chief ba, guys? Fajardo, Tignan sa niyo mga ang nasa kusudian ng PNP, 10 ang nasa iba't ibang arresting units sa mga nasa Bukas PNP pa kami Hospital Center, gagawa habang pa isa tayo ay dito nasa ng Manila City maliit na Jail. box. Samantala Lata sa yun. shop na hindi pa hawak ng PNP, 4 ang people Eh, pag police titignan officials, natin yung mga lata 3 na- sinarado na, habang ang isa ay nasa sa Siguro servisyo. tatlong lata yan. Pag-siguro ni Mahadlo, O kaya ano na lang, karton na lang din, hindi maakaw Mas maganda ang lang. natitirang siyam. January 15, ipinag-utos ng Manila Regional Trial Court ang pag-aresto sa 29 na pulis na dawit umano sa kontrobersyal na 990 kilogram pot sa Tondo, Maynila noong October 2022. Iniutos ng korte sa Go, director Daya, na si Ben. Daryl Yap na tanggalin ang teaser video ng pelikulang gago The na kasali Rapist mo siya. of Pepsi Paloma Dito rin ako. sa desisyon ng Bye. Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205